Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Guria, author promoter ng The Bible Evangelism. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabay ng kaliwan ng kanyang banal na Santa Maria, ay ating po binabahagi sa inyo sa linggong ito ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay Unity in Church with Mother Mary and Praise God through Christ with Mother Mary. Ngayon ay babasahin ko po sa inyo ang mensaheng ito mula po doon sa Bagong Tipan o mabuting balita ng paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo. At ayon po dito kay Apostol San Lucas, Kabanata 1, talatang 46 hanggang 47. Ito po ang mensahe. At sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Ipapatuloy po natin sa mga gawa, Kabanata 1, talata 14. Ito po ang mensahe. Lagi sila nagsasama-sama sa pananalangin kasama ang mga babae at si Maria ina ni Jesus. Gayon din ang mga kapatid ni Jesus. Ipapatuloy po natin sa mga taga-Roma, Kabanata 12, talatang 4 hanggang 7. Ito po ang mensahe. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi pare-pareho ang gawain ng bawat isa sa inyo. Gayon din naman, tayo'y marami ngunit nabubuo sa iisang katawan ni Kristo at isa't isa'y bahagi ng iba. Yamang mayroon tayo mga kaloob na magkakaiba ayon sa kagandang loob na iyan. Kung paghahayag ng kalooban ng Diyos ang ipinagkaloob sa atin, ipahayag natin ito ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod, maglingkod tayo, magturo ang tumatanggap ng kaloob ng pagtuturo. Patuloy po natin sa mga taga-Epeso, Banata 5, talatang 11 hanggang 20. Ito po ang mensahe. At sama-samang ipahayag ang inyong damdamin sa pamamagitan ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual. Kayo'y buong pusong umawit at magpuri sa Panginoon at laging magpasalamat sa Diyos at Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoon. Ito po ang mensahe at salita ng ating banal na Panginoon Diyos at ating pong pasalamatan ang ating banal na Panginoon Diyos at yun din ang ating banal na Panginoon Jesucristo. Maraming salamat po sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Jesucristo at yun din sa ating banal na Santa Maria. Ngayon naman po ay paliliwanag ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula po doon sa tema na Unity in Church with Mother Mary at Praise God through Christ with Mother Mary. Nais pong ibapatid sa atin ang ating banal na Panginoon Diyos mula sa mabuting balita o ipinahayag ng ating banal na Panginoon sa Kristo ay nais niya na ipabatid sa atin na tayo ay magsasama-sama at magkaisa sa ating simbahan kakibat ang ating banal na Santa Maria. Tayo magkaisa sa ating simbahan mula sa Panginoong Jesucristo sa pananampalataya sa Kanya, mula Panginoong Jesucristo kakibat ang banal na Santa Maria. At ang banal na Santa Maria ay siya ay naglingkod sa ating banal na Panginoon Diyos. Siya ay lubos na nagpuri sa ating Panginoon Diyos. Siya ay tinupad niya yung kanyang yung tungkulin na iniatang sa kanya ng banal na Panginoon Diyos bilang ina ng Panginoon Jesucristo. Tumulong siya sa pagpapalawig, pagpatibay ng ating simbahan at pagmamalasakit sa ating kapwa. So ganyan ang ilan sa mga naging paglilingkod, naging gabay ng ating banal na Santa Maria sa ipinalaganap ng mabuting balita para sa pananampalataya natin sa ating banal na Panginoon Diyos. At kaya siya ay ating maging kasama sa ating simbahan at sa ating pananampalataya sa ating banal na Panginoon. Maging kasama natin siya sa ating pagpupuri ng ating banal na Panginoon Diyos.
tayo ay nais ang banal na Panginoon Diyos na tayo magsama-sama magpuri at pag-ilakilan natin ang ating banal na Santa Maria. Na kung saan tayo ay may mga kaiba't ibang mga kaloob at may iba't ibang mga itinalaga at ginawa ang Diyos sa ginawa ang Diyos para sa simbahan, para sa pagkakaisa natin sa pananampalataya sa Kanya. Ayan. Kaya kakibat natin dyan ang ating banal na Santa Maria. Siyempre ang lahat ng mga itinalaga na iba't iba, para iba't ibang mga katangian, iba't iba nating kakailan para sa pagbubuo ng ating simbahan bilang isang katawan ng Panginoon Kristo, bilang katawan ng Panginoon Kristo na siya yung so tayo ay nananampalataya sa Panginoon Diyos mula sa Panginoon Kristo na siyang ulo ng simbahan, tayo yung katawan na Panginoon Kristo na may magkakaiba-iba tayong mga bahagi o iba't ibang kaloob. Ang banal na Santa Maria bilang naglingkod sa simbahan, malaking bagay ang kanyang ginawa para sa ating kaligtasan. Kaya siya ay siya naglingkod at ejemplo bilang para sa ating kaligtasan, para sa ating pagpapalawig ng ating Diyos. Kaya sa ating panahon ngayon ay patuloy na ating nakibat siya mula sa kanyang espiritu at paggabay sa atin sa pagpapalawig ng ating simbahan. Kaya siya ay patuloy na nakibat natin dito mula dito sa pagpapalawig ng mabuting balita na sa paghahayag at pagpapalaganap nito. Kaakibat natin siya palagi dito sa ating mabuting balita bilang kanyang naglingkod, bilang paglilingkod niya at kanyang nagawa para sa Panginoon Diyos na dapat nating alalahanin at palaganapin at kaakibat natin sa ating Panginoon. At siya ay hindi lamang siya natin kasama sa pagpupuri, kundi pati na rin sa pananalangin. Tayo palagi magpasalamat ka dito sa Banal na Santa Maria sa Panginoon Diyos mula Panginoong Jesucristo niya. Pasalamatan natin yung Diyos, ang Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Panginoon Jesucristo, kaakibat ng Banal na Santa Maria niya. Palagi tayong magpasama sa Banal na Santa Maria sa pananalangin natin sa ating Banal na Panginoon Diyos. Niya sinasamahan niya tayo, pananalangin sa Panginoon Jesucristo at pagpupuri. Yan. Sa ating simbahan, yan, pagpapalawig nito. Kagaya ng ginagawa ngayon na ating synodality. Yan. Tayo sama-sama magpalaganap ng mabuting balita, kaakibat ang Banal na Santa Maria. Sa ating simbahan, sa ating community, yan, mula parokya at buong mundo. Kaya tayo ay patuloy na ipanalangin natin sa ating banal na Panginoon Diyos at hindi sa Banal na Santa Maria na tayo palagi niyang samahan sa ating synodality o sa ating pagpapalaganap at pagpapatibay at pagpapanatili ng mabuting balita sa ilalim ng paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos. Pananampalataya natin sa Kanya. Kung saan tayo mga Kristiyano ay nanampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoon Jesucristo o sa pamamagitan ng niyang na Panginoon Jesucristo. Pinapanampalatayaan natin ang Panginoon Diyos through Christ. Yan. Sa Kanya inihayag mula doon sa mabuting balita. So muli, sana ay nagabayan naman kayo ng Bible evangelizations sa inyong spiritual na bumubuhay at kayo magkaroon malaking pag-asa sa kaligtasang spiritual. Akibat ang kaliwanagan, pagpapala at milagro himala ng ating Banal na Santa Maria sa ating pagbabahagi ng The Bible Evangelization. Sana patuloy niya tayo laging pagliwanagan at gabayan ng kanyang iba't ibang paggabay sa atin. Lalo na ang magliwanag siya, gabayan tayo ng kanyang mga pag-aaparisyon. Sapagkat siya ay gumagabay sa iba't ibang panahon ng kanyang mga pag-aaparisyon. Laging dito sa Pilipinas ay may marami siyang paggabay at iba't ibang parte ng mundo. At sa ating pananampalataya, tayo nananampalataya ng mga ganitong klase ng paggabay sa atin ng Banal na Santa Maria. Yan. At tayo ay nagagabayan niya mula sa ating personal at dito sa ating pagbabahagi ng mabuting balita.
tayo ay nanampalataya ng paggabay naman. Tayo naman ay kanyang ginagabayan. Sana ay dito sa ating pagbabago ito patuloy tayong gabayan ng kanyang kanunagan at maibahagi natin ito sa ating pagbabahagi ng mabuting balita at kayo mahikayat sa pananampalataya. At higit sa lahat ay pakinggan natin ang mabuting balita sapagkat ito yung ating ito yung makagagabay sa atin kung paano tayo mamumuhay ng may kaligtasan. At magpasalamat tayo kung tayo ay gabay naman ng Santa Maria at ng iba't ibang gabay ng ating Panginoon Diyos, Banal na Panginoon Kristo sa ating pagtalima ng mabuting balita. Yan. At tayo naman ay pwede rin humiling sa ating Banal na Panginoon Diyos mula Panginoon Kristo o sa pangalan ng Panginoon Kristo. Huwag natin palimutan na palagi tayo magpasalamat sa kaloob niya sa ating tinatamasa sa Panginoon. At pagdating ng panahon ay pagkaroon tayo ng kaligtasan ng Espiritu. Sapagkat itong mabuting balitang ito ang magiging sukatan o magiging batayan ng pagdahukom ng ating Panginoon Diyos sa atin o ng Panginoon sa Kristo na parang ito ay isang parang batas, no? Na po parang isa yung batayan na pagbabatayan kung paano ka maliligtas o paano ka parurusahan. Mula doon sa mabuting balita na inihayag ng ating Panginoon Diyos. At muli doon sa Interfaith Unity, patuloy tayong magkaisa. At unawain natin yung ating mga reliyon mula doon sa mga Kristiyano at iba't ibang reliyon, kagaya ng reliyon Muslim, mga reliyon ng Budismo, reliyon ng iba't ibang mga Islam, iba't ibang mga reliyon. So tayo ay magkaisa, unawain natin yung ating mga reliyon upang maiwasan natin yung hindi pagkakaunawaan. Bagkus ay unawain natin yung ating mga pinaniniwalaan at maiiwasan natin ang mga sigalutan, hindi pagkakaunawa na nauwi sa karahasan at digmaan na mas malaki pa. Kaya kung tayo ay mag-unawaan at makapagpapairal tayo ng kapayapaan, pagtutulungan, pagmamahalan sa isa't isa at patibay ng ating mundo o ng pagkakaisa at kapayapaan. At mahigayat natin ang lahat mula sa pamilya, mga bansa, komunidad at nagkakaisang mga bansa o bawat mga bansa sa kapayapaan, pagkakaisa at pagmumuhay. Sapagkat kung maging ehemplo ng pagkakaisa, kapayapaan ng bawat mga reliyon ay lalong magiging magkakaisa ang bawat mga bansa. Ngayon kung yung bawat mga reliyon ay nagkakaroon ng mga sigalutan, ito ay hindi nakabubuti sa mga pamilya, sa komunidad at sa bawat mga bansa o pagkakaisa. Ang reliyon ay banal, kaya kung ito ay mayroong batik, ito hindi magiging maganda na tayo ay nagkakaroon ng mga sigalutan. Kaya unawain at higit na natin unawa natin ang pagpapalaganap ng kapayapaan. At muli doon naman sa CBCP and Vatican Church ay patuloy kayong maliwanagan ni Banal Santa Maria at patuloy ninyo pagbuklutin nyo sa kauwan sa pananampalataya sa ating Panginoon Diyos mula Panginoong Jesucristo at mabuting balita. At sa ating munting kakayanan sa pagpapalaganap ng mabuting balita ay patuloy tayong umaasa ng paggabay ng Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo at gabay ng kaliwanagan ni Banal Santa Maria. At iba't iba niya mga gabay, mga milagro, mga malakyan. At patuloy natin mapagbuklod yung sangkatauhan sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoon Jesucristo at mabuting balita. At sa mga kapamalaan, kayo ay maniwanagan at magabayin kayo ng mabuting balita at magpairal kayo ng mabuting pamamahala, patas na hustisya, tugunin niyo yung mga karapatan ng inyong mamamayan o ng buong mundo. Sa gayon ay makapumuhay sila ng mabuti at sila ay higit na makapananampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos at madamo niya na ang kaligtasan. Sana ay kayo magabayan ang ating kapamalan mula man sa Pilipinas, iba't ibang mga bansa at ang nagkakaisang mga bansa. Magandang hapon sa inyo lahat at sana ay nagabayan na naman kayo ng The Bible Evangelizations sa pagbabahagi ng mabuting balita o salita ng ating banal na Panginoon. Kayo naliwanagan at maliwanagan upang kayo ay magkaroon ng malaking pag-asa sa inyong spiritual na kaligtasan mula sa mabuting balita. At tayo ay patuloy na magabayan
ating pandalasal. Magandang hapon sa inyo lahat. At God.